Hello guys! Ayan, finally, dumating na po isang pinakahihintay nating si BixPay card, no? I believe this is really gonna be very helpful para sa ating lahat dahil it will help us bypass the banks. Kung sa ngayon, nahihirapan kang mag-transact, mag-deposit, mag-withdraw, mag-funding sa mga account mo, and vice versa, pag nag-withdraw ka from your Tag Markets account, problema ka, baka sitahin ka ng bangko, saan ang gagaling yung mga profits mo na yan, and so on and so forth na reasons. Ngayon, meron na po tayong paraan na maka-withdraw na hindi po tayo masyadong uusisahin ng system, no? So, through this Bix card, guys, pwede na nating withdrawin yung mga kinikita nating profit sa ating Tag Markets in a form of cryptocurrencies. I-convert lang po natin into physical money or yung tinatawag nating fiat currency. I-deposit po natin dito and straight to the ATM machine. Pwede na po nating i-access ang withdrawin yan. So, awesome guys, isn't it? So, I believe guys na lahat po tayo marunong na pong mag-download, no? Depende po sa kung anong device ang gamit po natin. If Android po ang gamit ninyo, i-download nyo po dito sa Play Store ang app mo na si BixPay, okay? So, pagka naman iPhone, then gamitin mo po yung Apple Store mo. So, ganyan po yung itsura ng BixPay app, ha? Ganyan po. Huwag po tayong malito. Kulay green na parang may inverted letter H po sa gitna na po. Okay guys, pagka na-download nyo na po yung app, then wag po kayong mag-login, direkta po doon, no? Ang susunod pong step, kailangan nyo pong mag-login dito sa inyong Stratify account. Ayan po, once you download the app, go log into your Stratify. Sabi po dyan sa instruction, ano ho? Doon po sa mga hindi pa po masyadong familiar sa kanilang Stratify account, ayan po, para po lalabas yung ating menu bar, you click po yung nandyan sa right top corner na 4 lines. And then, lalabas po yung menu bar dito sa left side. And then, i-click mo po yung products. Pagka-click nyo po ng products, i-scroll up nyo po para hanapin, go all the way down, hanapin mo po yung Bix wallet or debit card. Ipindot mo po or i-click mo po yung register. Ayan. Okay, next step, pagka-click nyo po ng register, may lalabas pong QR code. Ganyan pong itsura. I-save nyo po yan. Pwede nyo pong i-screenshot or pwede po kayong gumamit ng another device. Yung cellphone nyo na extra dyan, pwede nyo pong gamitin yon. I-save nyo po dahil kakailanganin po natin yan later on. Okay, so na-save na po natin yung ating QR code, ha. Make sure natin na nakasave po iyon at available po later on pagkakailanganin po natin. Now, next step, babalik po tayo doon sa BixPay account natin or app. Okay, ito po siya. And then, i-click nyo po yung register. Pagka-click nyo po ng register, dadalhin po kayo dito sa page na ito. Now, take note guys, kailangan, pag pinilapan nyo po yung form na iyan, sa registration form, kailangan yung gagamitin nyo pong email is same as the one you are using with your Stratify account. Huwag nyo pong gamitan ng ibang email. Otherwise, hindi po siya magsisynchronize doon sa iyong Stratify account. Alright, then makaka-receive po kayo ng notification and it's gonna be asking you to verify your email. So check your email, huwag po kayong mag-login dito right away. Balikan nyo po yung inyong email and to check for this verify account email po na sinend po nila. Ayan siya. Pagkatapos nyo po maklik nyan, minsan may nag-a-appear pong ganyan. It's gonna get a confirmation from you guys na open mo ba dito sa Bix app or minsan hindi po siya nag-a-appear, diretso po siyang pumupunta na lang diyan, email verified. Okay, so from there, no? Pag nakita nyo na po itong email verified, yan, pwede na po ninyong pindutin itong log into your account and it will ask you to sign in. Okay, so using your ni-register ninyong account ninyo, yung email account ninyo and the password, I recommend gamitin nyo po pare-parehas na lang na password with your Stratify, Tag Market, and this one, BixPay, para hindi po kayo mawindang, no, sa later on. Baka makalimutan nyo, imbis na yumaman kayo, naku po, lalong nawalan. O, diba? Ayan. Okay, so susunod, nakalagin na po kayo, it will give you a message like this, update required. Pag napindot nyo po na yung update now, ayan, napindot nyo po yan, then makakatanggap po kayo ng email na ganito. Ang sabi niyan, app authorization was approved. Okay, ayan. And dyan po sa screen mo, mag-a-appear po ito, no? Pag click mo po daw po yan, yung IB portal, lalabas po yung kanyang authorized state
Lahat mo ng nangyaring transaction mo dyan, pati yung pag-sign up mo, it will show you kung kailan ka po nag-sign up. And of course, it means nakasynchronize na, naka-connect na po yung iyong IB portal dito sa iyong BixPay, no? Ayan. Now, let's talk about the security naman ang ating mga accounts. No, medyo tiyagaan lang po natin, medyo mahaba-haba po itong walkthrough tutorial na ito, pero it's a one-time work, pero forever na yan na ganyan pag na-set up natin ang inyong mga accounts. Tiyagahan lang po natin, ano po. Pag pindutot mo ng scan QR code, lalabas po itong square na yan. Yan po yung camera na itututok nyo po doon sa QR code. So, dito na po natin gagamitin yung QR code na sinave natin. Either nandun po sa isang device nyo or extra device ninyo o kaya nandyan mismo sa inyong cellphone. Pag gumamit kayo ng extra device na pinaglagyan nyo po ng QR code na pinicturean nyo, you can scan it through this box. No? Meron po akong isang tinuturuan, ini-scan niya yung carpet. So, hindi po ganun. Itutok mo po yung QR code dito sa gitna. And then, i-scan po ng QR code ng picture na yan or video. Or kung nandyan mismo, kasi isa ang device mo, nandyan sa mismong cellphone mo, then pwede mo rin i-allow yung camera and pwede mong i-upload mismo yung inyong QR code. Pagkatapos nating ma-scan, ayan na pong lalabas. Meron kang mapabasa dyan, only approve request from apps you trust. This app will be able to access the permissions listed below. So, hindi po basta-basta mailalagay ng kahit sino. Pag lagay na po natin itong QR code or authentication na ito sa ating mga accounts, even though someone else might know your password, username. Pag pindutot mo ng scan QR code, lalabas po itong square na yan. Yan po yung camera na itututok nyo po doon sa QR code. So, dito na po natin gagamitin yung QR code na sinave natin. Either nandun po sa isang device nyo or extra device ninyo o kaya nandyan mismo sa inyong cellphone. Pag gumamit kayo ng extra device na pinaglagyan nyo po ng QR code na pinicturean nyo, you can scan it through this box. No? Meron po akong isang tinuturuan, ini-scan niya yung carpet. So, hindi po ganun. Itutok mo po yung QR code dito sa gitna. And then, i-scan po ng QR code ng picture na yan or video. Or kung nandyan mismo, kasi isa ang device mo, nandyan sa mismong cellphone mo, then pwede mo rin i-allow yung camera and pwede mong i-upload mismo yung inyong QR code. Pagkatapos nating ma-scan, ayan na pong lalabas. Meron kang mapabasa dyan, only approve request from apps you trust. This app will be able to access the permissions listed below. So, hindi po basta-basta mailalagay ng kahit sino. Pag lagay na po natin itong QR code or authentication na ito sa ating mga accounts, even though someone else might know your password, username remotely, they cannot log in. Now, let's move on naman doon sa additional protection po ng ating card. Once na meron na po tayong card, kailangan po yan protected. So, dito sa baba ng inyong screen, pwede nyo pong pindutin yung cards. And then, lalabas po yung start verification. Pindutin mo yan. And then, yan, begin verifying. At you will have to indicate yung country mo kung nasaan ka pong bansa. Yan. And then, start processing your ID. So, mamimili ka po kung anong klaseng identification or proof of identity ang i-upload mo. Kung passport or driver's license, marami pong options yan. Depende sa kung saang country ka naroon. Pag Philippine passport, mayroong PhilHealth. Nandyan po yung mga options or preferences na gusto nilang i-upload mo. Now, it will bring you to this form. You have to fill up the form. Ilalagay mo yung full name and last name, month of birth, date, and year. And then phone number. And yan, ilalagay natin yung full address. And then, get started with the full video verification. Yan, dyan mo po isasalpak yung ulo mo. I mean, yung ulo sa bilog. O yan. Then, start processing the selfie. And once na na-verify po nila yung iyong video verification, yung igagalaw-galaw mo left, right, top, and low, yung ulo mo, then you will be verified. So, you will get this congratulations message and then done. Now, additional details, meron pong tayong kukumplituhin na registration dito. Tatanong nila yung occupation background mo and everything. Pilapan mo po lahat yung form. If you are self-employed, i-declare mo lang po. I prefer na i-declare nyo lang po yung maliitang mga sahod. Huwag kayong mag-declare ng millions dyan. Considering that this is a regulatory requirement, huwag kang maglagay ng pagkalaki-laking amount yan. Baka habulin ka pa ng IRS or tax revenues, no? Okay, so move on. Verification is in progress. Pag natapos yan, gagawin mo itong terms and conditions, iti-tick mark mo lahat yung 4 boxes na yan, and then go on. Yan, ganyan ang itsura pag na-tick mark. Continue, and then na-create na yung iyong card. Okay, so
may notification doon, insufficient balance. You need at least $9.99 in allowed tokens to create a card. Yan. Okay. So, may notification doon, insufficient balance. You need at least $9.99 in allowed tokens to create a card. Yan. Then, if you don't have enough USDT or pang funding, maybe you can contact your uplines to help you with that required amount. And then, pag meron na po, then there you go, meron ka ng digital wallet. Okay? Ayan, ipapadala na lang yung physical card natin later on.